Welcome again guys to my channel. This is Janel Edanyo. At sa video kong ito, ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo kumuha ng birth certificate online. Ito po guys ay door-to-door delivery po guys Panoorin nyo po ang vlog ko na ito para po masundan nyo po kung paano po tayo kumuha. Click natin ang Google. So ayan po. So ngayon po, nandito na po tayo ngayon sa dashboard po ni Google. So i-type lang po natin dyan ang www.psa. Yan, type lang po natin. Then dito sa baba po guys, makikita na po kaagad natin dito guys ang psa.gov.ph. So click po natin yan. So yan. Then scroll up po natin. I-click po natin itong psahelpline.ph. Ayan po click po natin yan. Ngayon po, dito po, makikita po natin yung naka-highlight dyan na green po. So, i-click po natin yan ang Order Now. So, dito naman po, makikita po natin ang Choose Certificate Type. So, nandyan po nakalagay ang Birth Certificate, Marriage Contract, Sinumar, or Death Certificate. So, which is Birth Certificate yung kukunin natin, i-click po natin itong Birth Certificate. Then, after na maklik natin, click din natin yung mga box na yan. So, kailangan naka-blue po yan. Then, scroll up po natin pa itaas. Click po natin yung Continue. So, dito naman po, nakalagay dito, are you requesting for your own certificate of live birth or for someone else? Dalawa po kasing nakalagay dito guys. My own birth certificate or for someone else. So, click po natin yung my own birth certificate. Then, click Continue. So, nakalagay naman po dito, request for your own birth certificate. To get a copy of your own birth certificate, we will need to the following information. So, itong naka-highlight dito guys, nakalagay po dito, your name, sex, birthday, and valid government issued ID. Yan po lahat ang kailangan po nating i-comply guys bago po tayo makaproceed sa next step po dito. Click po natin ang Continue. Ngayon po, dito na po tayo ngayon sa first step po guys So, ilagay po natin daw dito yung your name, sex, and birthday. So, ngayon po guys, so basahin nyo lang guys kung gusto nyo basahin yan. So, proceed na po tayo dito ngayon po sa pinakababa. So, kailangan po nating isulat dyan yung, yung personal information po natin. So, click po natin yung mail, kasi your sex, then, scroll up natin para po ma-fill upan po natin lahat yan. Ilagay na po natin dito yung your first name. Siyempre yung pangalan po natin. Ayan. Dito naman po, your middle name. Ayan, sundan nyo lang po yan guys. Napakadali lang po ito pipil upan guys. Ayan, scroll up natin. Ilagay naman po natin yung your last name. Siyempre guys, yung apelyido po natin. Ayan. Then, proceed tayo sa pinakababa. Makita naman po natin yung birthday. Your birthday. Siyempre, ilagay po natin yung alam naman po natin lahat na information po natin sa sarili po natin guys So, ilagay lang po natin dyan. Ayan. January. Then, ayan. Sundan nyo lang po yan guys. Napakadali lang po yan. Ayan. 1987. Ayan, hanapin po natin dito. Ayan. Ngayon po guys, dito naman po, humihingi po dito si PSA po guys ng one valid government ID. Ito nga po pala ang mga list of valid government ID na hinihingi po ni PSA po. So, which is yung prepared ko dito na ID guys ay driver's license po. So, yan po yung pinaka guys, prepared ID ko. So, click po natin ang driver's license. So, ayan. So, ngayon guys, ang sunod natin gagawin ay i-click na po natin dito yung Continue. So, sa susunod na step naman po tayo. Click po natin ang Continue. So, na tayo guys, nakapangalawang step na po tayo. So, ngayon po, nakalagay po dito, your name as it appears on your birth certificate. Please make sure your name is spelled correctly and matches your certificate of live birth. So, yan po yan. Tama po yan. Continue na lang po natin. Then, proceed po tayo sa third step po dito. So, nakalagay naman po dito,
your father's name. So, siyempre, isulat po natin yung pangalan po ng ating magulang po. Yung father po natin. So, isulat po natin dyan. Valeriano. Yan. Then, scroll up natin. Middle name. Moraldi. Ayan. Sulat lang po natin guys. Kumpletuhin po talaga natin ito. Then, proceed tayo. Last name, then idanyo. Then, sunod po, click na po natin yung, yung continue po dito. So, ngayon po, nandito naman po tayo guys sa ika-4 na step po dito guys, no? So, your mother's name naman po. So, ilagay po natin yung pangalan po ng mother naman po natin. Ito guys mother's maiden name. So, ang ibig sabihin nito, pangalan ng mothers natin sa pagkadalaga. Yung yung apelyido niya at saka middle name niya sa pagkadalaga. So, isulat natin dyan. Dos. Then, Usabel. So, ayan po. Tapos naman po tayo. So, click naman po natin dito sa baba yung continue. So, ngayon guys, nandito na po tayo ngayon guys sa pang-5 step po guys, no? So, nakalagay naman po dito, your birthplace. So, syempre, ilagay po natin yung birthplace po natin. So, nakalagay naman dyan yung birth country. So, Philippines, automatic na. So, hanapin na lang po natin yung Masbate po. Dahil taga Masbate po tayo. Ayan. Then, yung municipality po is Placer po tayo. So, ayan po guys, no? So, napakadali lang po. Click naman po natin ang continue. So, ayan. Dito po, mamimili naman po tayo dito. The purpose of your request. So, syempre, marami po dyan. Passport, travel, school requirements, local employments, foreign employments, marriage. Basta, ayan guys, makikita nyo naman po lahat dyan. So, which is yung local employments yung pipiliin ko dito guys. Ayan. Then, ang sunod natin gagawin, click po natin yung continue. So, dito po guys, mamimili na po tayo. Kung gusto mo po, door to door, ihatid po mismo sa iyong tahanan, mag door to door ka na lang po. Kung gusto mo naman pong pick upin, so pick upin mo na lang po sa branch po ng PSA po. So, which is yung prepared ko kasi dito guys, no, para hindi na po hassle dito. Naka-ano na po tayo, mag-door to door na lang po tayo. Para po, 1 to 3 days po, madideliver po yung birth certificate po natin. So, dito po guys, ilagay naman po natin yung, kung sakasakaling door to door po, ilagay po natin yung exact information po ng pagdideliveran po ng, natin, yung birth certificate po natin. Isulat lang po natin dyan yung complete address po guys, para po, mas madali pong matuntun po ng courier kung ilagay po natin ang tamang address. So, which is dito ko na lang po kasi in-address ito guys sa work ko. Dahil po ito yung pinaka-prepare address ko po dito. At nandito din po ako araw-araw nagtatrabaho. So, ngayon po, i-type na lang po natin dyan yung delivery address po natin. Ayan, nakalagay naman po dyan guys. Sundan nyo lang po dyan yung mga, mga instruction po dyan. Para po mas madali nyo pong, ma-fill upan lahat yan. Ayan, the Ateneum building. So, ayan. Then, dito naman po sa Metro Manila. So, automatic naman po nakalagay dyan, Metro Manila, no? So, scroll up po natin. So, sa Makati po tayo, no? Ayan po, Makati. Then, yung barangay naman po, click po natin dyan. So, Bel Air. Ayan. So, automatic na guys, pag-click mo dyan sa barangay, nandyan kaagad yung zip code po na ng ng trabaho ko po. Dito po sa Ateneum building. So, ngayon po, ayan, scroll up po natin. Ilagay naman po natin yung mobile number natin, guys, para po mas madali po tayong makontak ni ni PSA or sa courier po. Yan, lagyan lang po natin yung tamang information po talaga natin. Pati email address na rin po natin. Ilagay na rin po natin sa baba. So, after dyan, click na po natin itong continue. I-review na lang po natin kung okay po lahat yung pagdideliveran po ng
PSA po. Then, click na po natin ang continue. Ayan po guys, no, ito na po yung pinag-fill upan natin. So, kailangan po nating i-review. Para po kung sakasakaling may mali, ma-edit pa po natin. Check nyo lang po kung tama po lahat yan. So, ngayon po, pag once na sa tingin nyo okay naman po, so dito naman po sa baba, nakalagay dito guys kung sino pong magre-receive nito sa birth certificate mo. So, nakalagay naman po dito, dalawang option. I am the only one who will receive this certificate. So, click po natin yon, then click po natin yung box. Then, after natin maklik ang box po, click po natin ang continue. So, ayan po, no? So, dito guys, mamimili po tayo dito. Kung GCash ka po ba magbabayad or cash. So, pag click mo doon guys, automatic mag-pop up ka agad yun na naka-order na po tayo. So, ang payment na lang po, waiting na lang po sa payment po si PSA po para po mas mapapabilis po yung process na po ng birth certificate po natin. So, click po natin ang GCash. So, ngayon guys, dito po sa bandang portion sa taas, yan po yung yan po yung reference number po natin na ilalagay po natin doon sa GCash. Dahil po hindi po tayo dito mag-proceed, kailangan pa po nating pumunta sa ating mga GCash account po para po makapagbayad na po tayo. So ngayon po ang gagawin natin, so skip po tayo dyan, punta po tayo sa ating mga GCash. Sisiguraduhin po natin guys na meron pong laman ang GCash natin dahil ang babayaran po natin ay 365 po yung babayaran po natin dito. Sa bandang left side po guys, makita natin ang bells. Click po natin ang bells. So, ngayon, ang gagawin natin dito, itatype po natin dito yung PSA. Ayan, type lang po natin dito guys, PSA helpline. So, ayan po guys, lumabas po kaagad. Click lang po natin yan, ang PSA helpline. So, ngayon po, dito na po, ito na po yung information po no, na ilalagay po natin dito yung amount po ng pagbabayaran po natin. So, which is yung amount po ay 365. Then, ilagay naman po natin dito sa baba yung reference number po dito guys. Yung sinabi ko kanina sa inyo guys, no, yung reference number. So, back po tayo, balik po tayo doon sa pinag-fill upan natin kanina. Ayan po, nakalagay po dito sa bandang itaas po yung naka-highlight po na green, yung 259-442-1805. So, ngayon, balik po tayo ulit. So, isulat na po natin dito yung reference number po natin. Ayan. Ayan. Sulat po natin yung guys yung sakto talaga yung reference number natin. Then, sa baba naman po, ilagay po natin yung contact number po natin. Yan, medyo matagal-tagal nga lang po ito gagawin guys, pero hindi ka na hassle dito. Then, i-type din natin dyan yung email address po natin. So, ayan po guys, no? So, ayan, tapos na po tayo. Ang gagawin natin, click natin yung box. Then, i-click po natin itong continue. Pag-click nyo dyan sa continue, automatic na po yan guys. Successful na po yung payment po natin. Automatic, magti-text ka agad po si PSA na nakapagbayad ka na po. So, hindi ko na po ito i-continue guys dahil po tapos na po ako nag-order dito. Thank you for watching.